Isang masaya at mapagpalang araw na naman para sa ating lahat mga kapatid at mga ka-Gadget TV. Pope Francis, pinayagan niya na magkaroon ng basbas o basbasan ang mga kapwa lalaki at mga kapwa babae na magkarelasyon. Sabi ng Pope ay pwede raw itong basbasan, ngunit hindi daw ito katumbas ng kasal. Tama ba na basbasan natin ang mga kapwa lalaki at kapwa babae bilang magkarelasyon? Nope. Para sa akin mga kapatid, walang pinagkaiba ang basbas sa kasal at yung pagbasbas sa hindi kasal. Kasi ang salitang bless o pagbasbas ay pagsang-ayon at pagbibigay ng provision sa isang bagay, sa isang magkarelasyon, ano pa mang mga pagkakataon. Pag sabing bine-bless mo sila, ito ay iyong sinusuportahan, pinaayunan at binibigyan ng bendikasyon. Ito ba ay naaayon sa kalooban ng Diyos? Yan ang pag-uusapan natin sa araw na ito. Kaya huwag natin patagalin, umpisa na natin ang topic. Pero syempre bago ang lahat, mag-words of the day muna tayo. Words of the day from the words of our God. For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men, who suppress the truth in unrighteousness. Romans chapter 1 verse 18. And that's our words of the day from the words of our God. Pope Francis, siya ang kinikilalang pinakamataas sa mga pari ng simbahang Katolika. Siya rin ang nagpapatupad ng mga alituntunin sa lahat ng mga simbahan. Itong kamakailan nga lang ay pinatupad ni Pope Francis na basbasan ang mga magkapareha at magkarelasyon na parehong babae at parehong lalaki. Pinapayagan na niya na basbasan ang mga ito, ngunit hindi daw ito katumbas ng kasal. Ngunit ganun pa man, ano ba ang sinasabi ng banal na kasulatan o ng salita ng Diyos na naayon sa kanyang kalooban patungkol dito? Deuteronomio chapter 22 verse 5. Ang mga babae ay huwag magsusuot ng kasuotang panlalaki o ang mga lalaki ng kasuotang pangbabae. Sino mang gumawa nito ay kasuklam-suklam kay Yahweh na inyong Diyos. Pinabayaan at tinalikuran ng Diyos ang mga naunang mga tao na gumawa ng kalapastanganan sa pamamagitan ng paikipagtalik nila sa kapwa nila babae at kapwa nila lalaki. Mga taga-Roma, chapter 1, verse 18 to 32. Nahahayag mula sa langit ang puot ng Diyos laban sa lahat ng kalapastanganan at kasamaan ng mga taong dahil mismo sa kanilang kasamaan ay hinahadlangan nila ang katotohanan, sapagkat ang maaaring malaman tungkol sa Diyos ay maliwanag, dahil iyon ay ipinapahayag sa kanila ng Diyos. Mula pa nang likhain ng Diyos ang sanlibutan, ang kanyang likas na hindi nakikita, ang kanyang kapangyarihang walang hanggan at ang kanyang pagka-Diyos ay maliwanag na inihahayag ng kanyang mga gawa, kaya't wala na silang madahilan pa. Kahit na alam nilang may Diyos, siya'y hindi nila pinarangalan bilang Diyos, ni pinasalamatan man lang. Sa halip, naghaka-haka sila ng mga bagay na walang kabuluhan, kaya't nagdilim ang hangal nilang pag-iisip. Sila'y nagmamarunong, ngunit lumilitaw na sila'y mga hangal. Tinalikuran nila ang kalulatian ng Diyos na walang kamatayan, at ang sinamba nila'y mga larawan ng mga taong may kamatayan, ng mga ibon, ng mga hayop na may apat na paa, at ng mga hayop na gumagapang. Kaya't hinayaan na sila ng Diyos sa kanilang maruming pag-anasa, hanggang sa hindi na nila mapigil ang paggawa ng kahalayan sa isa't isa. Ang katotohanan tungkol sa Diyos ay tinalikuran at pinalitan nila ng kasinungalingan. Sinamba nila at pinaglingkuran ang mga nilikha sa halip na ang lumikha, na siyang dapat papurihan magpakailanman. Amen. Dahil dito'y hinayaan sila ng Diyos sa mahahalay na pagnanasa,
ayaw nang makipagtalik ng babae sa lalaki. Sa halip ay sa kapwa babae sila nakikipagtalik at nakipag-ugnayan. Ganoon din ang mga lalaki. Ayaw na nilang makipagtalik sa mga babae at sa kanilang kapwa lalaki sila nahuhumaling. Ginagawa nila ang mga kasuklam-suklam na bagay, kaya't sila ipaparusahan ng nararapat sa kanilang masasamang gawa. Dahil ayaw nilang kilalanin ng Diyos, hinayaan sila ng Diyos sa masamang pag-iisip at sa mga gawaing kasuklam-suklam. Naging alipin sila ng lahat ng uri ng kasamaan, kabuktutan, kasakiman, masamang pag-iisip, pagkainggit, pagpatay, pagtatalo, pandaraya at masamang hangarin. Sila'y naging mahihilig sa chismis, mapanirang puri, nasusuklam sa Diyos, walang pakundangan, mapagmataas, mayayabang, mapagkatha ng kasamaan at suwail sa magulang. Sila'y naging mga hangal, mga taksil, mga walang puso at di marunong lumingap sa kapwa. Nalalaman nila ang utos ng Diyos na dapat mamatay ang mga gumagawa nito, ngunit patuloy sila sa paggawa nito at natutuwa pang makakita ng iba pa na sila rin gumagawa rin ng ganoon. Levitico chapter 18 verse 22. Huwag kayong makikipagtalik sa kapwa ninyong lalaki. Yan ay karumal-dumal. Unang Korinto chapter 6 verse 9 to 10. Hindi ba ninyo alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa karya ng Diyos? Huwag ninyong dayain ang inyong sarili. Ang mga nakikiapid, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nangangalunya, nakikipagtalik sa kapwa lalaki o kapwa babae, nagnanakaw, sakim, naglalasing, nanglalait ng kapwa, nandaraya, ay walang kabahagi sa karya ng Diyos. Unang Timoteo chapter 1 verse 10. Ibinigay rin ang kautusan para sa mga mahihilig sa kahalayan at nakikiapid sa kapwa lalaki. So yun nga mga kapatid at mga ka-Gadget TV, hindi pinapayagan at pinahihintulutan ng ating Panginoong Diyos na ikasal o maging magkarelasyon ang kapwa babae at kapwa lalaki at magmahalan ng higit sa kapatid at higit sa magulang o sila ay parang magkapareha. Ito'y kalapastanganan sa kanyang kalooban. Ayon sa ating nabasa sa Book of Romans chapter 1 verse 18 na hinayaan ng Diyos sa mga tao na magkasala dahil sa pagsuway. Sila ay naipagrelasyon at naipagtalik sa kanilang kapwa lalaki at kapwa nila babae. At ayon sa mga nakasulat, tinalikuran ng Diyos sa mga tao at sila ay nagpakasama. At ayon naman sa Book of Deuteronomy chapter 22 verse 5 na ayon ng Diyos na ang lalaki ay magsuot ng pangbabae at ang mga babae naman ay magsuot ng mga panglalaking kasuotan. So, malinaw na nakasaad sa kalooban ng Diyos na ayaw niya na tayong mga lalaki ay makipagrelasyon, makipag-asawahan sa mga kapwa natin lalaki. Ganoon din ang mga babae. So, mga kapatid, nawa, sumunod tayo sa kalooban ng Diyos, hanapin natin ang katotohanan sa kanyang mga salita, tanggapin natin ang Panginoong Jesucristo ng buong puso, buong isip, at buong lakas upang magkaroon tayo ng katatagan, katotohanan, kaliwanagan sa ating buhay. Tayo dapat ay sumunod sa Diyos at hindi ang Diyos ang susunod sa ating mga tao. So mga kapatid, hanggang dito na lamang muna ang ating vlog para sa araw na ito. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating munti at humble channel, mag-subscribe na kapatid para palagi kang updated sa ating mga bago at susunod pang mga videos. Maraming salamat po and God bless us all.